Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ako pa rin po si Atty. Jeremiah Belhica at ito po ang iyong programang Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew, sina Absidi Ferrer Tabua, sina Minka Tiangco, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekinah Abalon, Shaira Gabornes. Gayon din yung ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at kasama rin ang RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatuhan, Angelica Kalayag, Bong Chica, Jabez Mancio at yung mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. At attorney, si Minka pala ay di na Tiangco, kundi Saraza na siya ngayon. Congratulations! Oo nga naman. Mabuhay ang bagong kasal. Yes, new season, new blessings. At sa punto pong ito, nais naman ho nating pasalamatan ng ating hong mga kaagapay na patuloy po natin nakakapartner sa ministeryo natin dito sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo naman pong suporta ay 77 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman po maging kabahagi, maging kapartner ng ating pong ministeryo, maaari ho kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa www.donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon po ay bago kami patuloy ni Atty. Chona sa amin hong napakagandang pag-uusapan, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 15 verse 4. Ang sabi po, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe, maaari niyo po ipadala yan sa amin, lalo na yung mga legal na katanungan sa atin pong Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Tayo po ay magpa-pause for a break at sa ating pong pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating napaka-importanting diskusyon. At ito po ay may kinalaman po sa gambling, napapanahon dahil marami pong balita
patungkol rito. Kaya tingnan po natin ano ang sinasabi ng batas, ano ang sinasabi ng ating banal na kasulatan patungkol po rito sa topic na ito. Kaya pag kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Magbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at kami pa rin po ni Attorney Chona ang kasama niyo po dito at ako pa rin po si Attorney Jeremiah Bellica at ngayon ay pag-uusapan natin ay napapanahon na naman na usapin, no? At Yes. dahil All over the news. all over the news, no? Ang Oo. usapan patungkol sa online gambling, last few years ago, yung tinatawag natin na Philippine Offshore Gaming, o yung mga POGOs, at ito naman yung mga isabong. At Yes. may mga investigasyon at mga kasuhan na Mm-mm. nangyayari, no? Dahil Yes. sa mga sumasapit pa na mga mararahas na resulta Yes, dito, no? consequences. Oo. Kaya pag-aaralan natin yan, titingnan natin ang patungkol sa sugal, batas, Biblia at patungkol sa ating bayan, ano? Yan po ang Yes. ating pag-uusapan, sugal, batas, Biblia at bayan, no? So, kaya ho kinakailangan na makita ho natin patungkol sa pagsisugal. Ano, legal ba ito? Bakit mayroon bang legal na sugal? May illegal na Mm-mm. sugal? Makatarungan ba? O makadiyos nga ba itong mga bagay na ito, ano? So, simulan natin siguro, ano ba ang mga batas? Yan. At least na pinatutukuyan ang issue ng sugal, no? So, ang legal definition ng gambling sa ating Mm. batas ay makikita ito sa Presidential Decree number 1602, no? Na kung Yes. saan ang sinasabi na any person who shall directly indirectly take part in any illegal or unauthorized activities or games of chance. Ano ibig sabihin? Ang sugal ay anumang laro na may pananabik sa premyo gamit ang salapi o halaga, no? Salapit o salaga na ang resulta ay base lamang sa tinatawag Mm. na swerte at hindi Yan. ito base sa kasanayan. Mm. Kasanayan ibig sabihin skill, no? Yes. May pinagkaiba kasi yan, attorney, yung tinatawag na game of chance versus Mm-mm. game of skill. Ang game of Yes. skill, ito'y nakadepende sa iyong galing, Mm-hmm. nakadepende sa iyong diskarte. Sa halimbawa, ito isang sports, ito'y contest sa awitan, at sa pagguhit, sa pag-arte. Yan ay mga laro o mga labanan na base sa kasanayan. Kakayahan. Ano? Yes, At at ang kakayahan. Oo. kakayanan, no? At ito ay ang mga prize o pot money ay nakabase ito sa tinatawag na kung sino ang pinakamagaling at sino ang Yes. masanay at may Mm-mm. mga skill. Ito ay kaiba sa tinatawag na game of chance, no? Tama. Na kumbaga Mm-mm. paswerte-swerte at Mm-mm. bahala na kung sino ang tatama. Ito yung Mm-hmm. pinatawag na ang resulta ay base lamang sa swerte. May biro nga dyan, huwag ka raw maniwala sa Sa swerte, swerte dahil malas yan. makakamalasin. Makakamalasin at Yes. malas yan. Ano? Yes. So, kaya yan yung tinatawag na game of chance. Ano? Anong halimbawa na tong mga to? Yan yung mga laro na Mm. dice, Cara Cruz, at yung iba-iba pang mga walang kasiguraduhan ng pagkita o pagkatalo. Dahil hindi ito Mhm. base sa anumang mga bagay, kundi sa swerte lamang. Ito ay, interestingly, sa ating Mhm. bayan, ang gambling ay isa sa mainit na mga topic, kung kaya ang bayan natin ay merong ginawang mga illegal gambling, pero meron din tinatawag na legalized gambling. Ano? Mm. Pero hindi Mm. naman porket legal, ibig sabihin tama na. Pero Correct. di-discuss lamang po namin ni Mm. Attorney Chona ito para mapaliwanag po sa atin ang batas patungkol po Yes. dito, no? Sa Presidential Decree number 1869 kung saan itinaguyod ang PAGCOR Charter, no, tinatawag, no? Ito yung Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR, no?
na ang kanilang palayunin ay to regulate, operate, authorize, and license games of chance to Mm. generate revenues for the government's socio-civic and national development program. So ang PAGCOR ay ang ahensya ng gobyerno nagre-regulate, Mhm. nag-ooperate pa minsan, no? Yes, At yes. nag-authorize. Ibig sabihin, may mga pasugalan na ino-authorize or linilisensyahan Mhm. ng PAGCOR para makapag-operate, pero meron din mga palaruang sugal na ang PAGCOR mismo ang nag-ooperate at Yeah. regulate lamang Mm. nila. Ano? Mm. So ito ay sa kadahilanan na pagnanais ng gobyerno maka-generate ng revenue. Kumita para naman sa mga socio-civic at national development program. Pero ito po ay matinding kinikriticize syempre ng Mm. ilan sa mga Yes. tao na nagsasabi na ang sugal ay hindi dapat pinapasok ng gobyerno kasi ito ay nakasasama Yes. daw sa taong Yes. bayan. Pero pag-usapan natin yan in a while, no? Mm. Mm. So, ito po ang nagbibigay lisensya sa mga casino, kasama na yung tinatawag na e-games, no? Yes. At ito po yung iba pang mga sugal para daw sa kabutihan ng bansa. Okay. So, yun ho ang kailang dahilan. Okay, so Mm. ay Mm. tinatawag din po dahil sa pagpasok po ng teknolohiya ay pumasok din po yung tinatawag na online gambling. No, Yes. kung kaya nagkaroon ho ng online gambling boom at nagkaroon din ho ng regulation dito. So ayon ho sa datos ng PAGCOR, ang online gaming revenue ay umabot na ho ng 100 bilyong piso noong Mm. 2024, no? Kaya kung saan ang target ay maging 150 billion daw sa 2025. Grabe, no? Grabe. Napakalaking pera ang Daming pumapasok. zero niyan. Zero. Pero alam niyo ho, yung pera na yan na nakukuha sa gambling, galing din naman sa tao yan. Ibig Exactly. sabihin, Exactly. lumilipat lang sa gobyerno pero nawawala ho sa iba. And then, uh, At pero, maiisip natin diyan, attorney, na ganun kalaki ang kinikita, no, doon mm, sa gambling, ano. Kasi ang hirap din kasi pinalitan nila ngayon na katawagan dito na gaming eh. So parang mm, softer yung dating ano sa yeah, atin. Pero gambling ho ito, sugalo ito, ano. yeah. At pag naisip natin, uy, ang laki ng kinikita ng gobyerno dito sa gambling. Eh, ilang libo, daang libong mga Ang nawawalan. mamamayan o milyong mamamayan, yun nga eh. Ang Ang nawawalan. nawawalan ng Oo. 'di ba, ng pera para dito. So kung 100 billion po yung pumapasok, 150 billion, 100 billion din yung nawawala doon sa mga tao naman na Yes. nawawalan na to. So hindi yung siya Yes. nag-generate lamang ng panibagong produksyon. Anyway, so yan po ang ilan sa mga batas po natin na pangunahin na maintindihan. Pero ngayon naman, Attorney Shona, siguro magandang pag-usapan. Ano naman ang mga constitutional provisions na Yes. dapat nating Oo. siguro tandaan pag pinag-uusapan ang Mm. usaping sugal. At bigyan pansin talaga natin. Alam mo, maganda nga attorney, no, na nagiging Mm-mm. daan ang ating programa para makapagbigay ng constitutional awareness. Ano, napakahalaga po na lagi natin babalikan ng ating saligang batas kasi nga po ito ang pinaka-framework ano, ng Mm. lahat ng mga polisiya, lahat ng mga ipapatupad sa ating bayan. Ano, ho. So ang sabi sa Article 2, Section 5, napakaganda ito, promotion of the general welfare. So ang kailangan pala nating i-promote, ang kailangan natin na ipalaganap ay yung para sa kapakanan ng pangkalahatan, no? Mm-mm. Na kabutihan, ano. So, sabi rito, the maintenance of peace and order, of course, number one yan. Mm. Security kasi yan eh. Peace and order, protection of life, so buhay, mula pa lang sa Mm. sinapupunan ito hanggang sa, di ba, naging nailuwal, naging Mhm. bata, naging adult, etc., hanggang senior, etc. Protection of life, liberty, yung ating kalayaan, 'di ba? Nandiyan na yung ating kalayaan sa pananambahan, sa ating pamumuhay, sa ating pagiging magulang, hindi ba 'tong mga bagay nito? And property, no? Mm. Protection of our properties.
promotion of the general welfare are essential for the enjoyment of all the people. So Mhm. napakahalaga na ito ay kinikilala at isinasaad dito sa ating saligang batas na kinakailangan bahagi ito ng pagpoprotekta at pagsi-safeguard sa kapakanan ng taong bayan. Ang Article 15, Section 3, Paragraph 1 Mhm. naman, ito yung role of the family. So kung kanina yun ang role ng estado, ng gobyerno na i-promote ang general welfare ng lahat ng mga mamamayan. Ngayon naman, ano ba ang role ng family? So sabi rito Mhm. sa Article 15, Section 3, Paragraph 1 nga, ang sabi, the state shall defend the right of spouses to found a family. So kinakailangan daw po ang estado dedepensahan pa niya talaga. No? Hindi lang proteksyonan, depensahan pa yung karapatan ng mag-asawa na itatag ang kanilang pamilya ayon sa kanilang religious convictions. So Mhm. nasa saligang batas po 'yan, ano ho. So kung ano ang ating religious convictions, yun po ang dapat nating maging panuntunan sa pagtatatag ng ating mga pamilya at karapatan ng mag-asawa 'yan, ano, na dapat i-defend ng estado. Ano pa po, Mhm. yung right of families or family Yan. associations to participate in the planning and implementation of policies that affect them. Attorney, napakalawak nito, no? Mm. Nako. At napakalawak, pero hindi natin, di ba parang hindi tayo aware na meron Mm. palang ganito tayong karapatan bilang mga pamilya at family associations. Marami yan sa Body of Christ. Marami yan, no? Na mga family associations at mga pamilya tayo mismo, no? Na mag-participate tayo. Makilahok po tayo sa planning, implementation ng mga pulisiya na nakaapekto sa Mhm. atin. Umpisahan natin mismo sa barangay. Di ba? At Yeah. maging sa ating mga syudad at munisipalidad, dapat po sinasangguni tayo sa mga polisiya na dapat po nila at isinusulong nila sa ating mga lugar. Ngayon, isa pa, Article 2, Section 3, 13 rather, role naman ng youth. So ang Mhm. mga kabataan pala, meron din kinikilala ang saligang batas na sila ay may ginagampan ng napakahalagang role sa ating society. Kaya nga ang sabi, the state recognizes the vital role of the youth. Maganda Mhm. yan. Kasi ang mga kabataan, hindi natin isinasantabi. Kung hindi, ang sabi rito, kinikilala pa ang kanilang kontribusyon. Ano? Kaya, kinakailangan ding i-promote at proteksyonan din ang kanilang physical, moral, spiritual, ito nakakalimutan to, attorney na nasa Mhm. konstitusyon po natin ito, na dapat nating i-promote and protect protect Mhm. ang kanilang spiritual, moral, at naroon din ang physical, intellectual, and social well-being. O, malinaw na Mhm. malinaw po yan sa Mhm. ating konstitusyon. Kaya ang tanong natin ngayon, kung ang sugal ay pumipinsala sa pamilya at kabataan, dapat bang suportahan ito ng Estado para lamang sa kita na kanyang Yeah. matatanggap? Nako. Nako. Sana nanonood ang ating mga kinauukulan. Oo, mabigat At na katanungan yan, ha? oo, Oo. kasi kung ito ay nakasasama, 'di ba? Ito ba ay worth na kuhanan Yes. natin ng para sa kikitain? Ano ba yung social cost na tinatawag? Yun. No, the social cost sa pamilya at sa addiction na nabubuo. Kasi marami tayo attorney na real life na situation at Oo. makikita natin sa iba't ibang news na Yes. nangyayari yan ano Oo. sa ating lipunan ngayon. Merong isang isinusulat no nabasa natin sa dyaryo, kinikwento nila ang 200,000 na utang Mm. nabaon at nagkaroon pa ng suicidal ideation. Ibig sabihin na napagmuni-muni ng magpakamatay Oo. dahil nalubog na sa utang at meron din namang isang storya Mm. na sinabi sa isang dyaryo naman publication na 20 milyong piso ang utang at dahil doon hiniwalayan na ng asawa at tsaka naman niya naisip na pumasok sa rehabilitation. No, ibig sabihin Mm. parang addiction talaga no. Mm. Kumbaga kung ang Yeah. drugs ay nakakasama sa iyong katawan at sa pamilya, ganoon din pala ang Epekto ng sugal no. sugal, No, oo. kasi na-addict din daw dun sa iba-ibang mga
online gaming na Yes. nakakabit doon sa mga e-wallet na tinatawag, doon sa Correct. mga payment scheme. Yes. So ikaw, imbis na pumapunta sa pamilya mo, ibibigay mo pa doon sa sa sugal na 'yan, Mm-mm. no, na napakadaling gawin, no? Mm-mm. Napupunta Tama. at nawawala. At minsan talagang dapat i-regulate na rin 'tong mga partnership ng mga sugalan at ng mga online na mga gaming at Yes. gambling. Lalo na yung sa mga e-wallets na yun na tinatawag, no? Napakadali na nga daw lalo ngayon eh. Napakadali. Talagang ang daming nasisira at addictive talaga siya na Mm-mm. tinatawag. Ano? Mm-mm. Mm-mm. Kaya nga ang World Health Organization at ang Department of Health ay tinawag ang gambling addiction na maaring maklasify na, Oh. no? Malapit na siguro na isang mental disorder. Actually, Mm. naniniwala ako na dapat na talaga yan. Kasi hindi lang sa gambling, pati ang iba pang mga addiction, katulad ng mga pornografiya at sa Yes. iba pang mga online addiction, paano hindi mo magiging disorder? Umiikot na ang mundo mo Tama. diyan sa mga bagay na yan. No, meron pang tinatawag na mga compulsive gambling na kung Mm-mm. saan kapag ikaw ay tumitigil at sinusubukan mong itigilan, ay nagkakaroon ka ng withdrawal syndrome. No, ibig sabihin ikaw ay ginigiyang ka at nagkakaroon ng financial collapse Mm. at mga suicidal thoughts kapag ka tumitigil sa pagsusugal. Ang ano daw kasi yan, meron daw tinatawag na parang pagtaas ng endorphin. Endorphin, ito yung mga Mm. happy hormones na kung saan nabibigyan ka ng exhilaration. Para kapag ang isang tao gumagamit ng pinagbabawal ng gamot, ganun din. Parang sumasarap ang pakiramdam nila, lahat ng mga problema nila, bagamat nariyan ay gumagaan, panandalian ang kanilang pakiramdam. Pero ang consequence naman na ito ay ikaw nalulubog naman sa Yes. pinagbabawal na laro o Mm. pinagbabawal na gamot. Kaya nga, Yes. attorney, Mm. ah, Hindi lamang siguro dapat dyan. makita natin, ano, meron Oo. bang mga criminal connections at mga Oo. legal loopholes? Oo, kasi nabanggit natin, 'di ba, na kasi hindi nare-realize yung marami kasi iba nga sumusubok lamang, laro-laro, ano, pero meron ng pera na involved. Mm. Tapos lumalaon dahil napakadali ngang ma-access ngayon online. Mm-mm. Aba, nalulubog na nga sa utang, no? Ang problema, meron ding mga nakakabit pala na minsan mga criminal connections nga, Mm. ano, na mga criminal activities like money laundering. Yan. Oo, na kaya nga hindi ba nitong mga insidente ng money laundering nakita na through gambling di ba? Hinuhugasan Oo, na yung mga pera na na nakuha sa hindi magandang illegal. pamamaraan, illegal na pamamaraan, Mm, dito ipapasok sa, di ba? mm, Maraming kaparaanan no sa gambling kaya sabi nga tama yung sabi mo parang doon nilolonder, hinuhugasan doon. hinuhugasan mo. Oo. Tapos Para hindi parang matrace na kung oo. proceeds ng crime. Yes. Tapos Mm, ilalagay na nila ngayon sa isang business venture para mm, lumabas na legit na yung ano no, yung source ng fund ano. mm, Kaya bukod riyan eto na. Dahil nga ikaw ay nalululong na kailangan mo na ng pera pa sa pagpapatuloy nitong mm. addiction na ito, itong bisyo na ito ng sugal. So saan ka ngayon kakapit? Ayan na. Ayan na. So mangungutang ka na, 'di ba? Kasi wala na wala ka ng Mm, so, yung pera mo wala ng ano no, wala ka ng mm. pagkukunan ano ng resources. So loan sharks na. Loan shark. Oo. Matindi rin to ha Ito kasi yung tinataga ka ng pagkalaki-laking interes. yes, naku Mm, makapit naman tong ating mga kababayang na-hook na mm. sa gambling dahil nga para tustusan na. Desperado. Oo, yung kanilang Mm. sabi mo nga Addiction. yung addiction ano. So lalo ka nababaon sa utang kasi biro mo Mm, interest nito is more than the legal interest no. mm. Patuloy ng patuloy sana one time lang uutang pero habang nagpapatuloy ang addiction sa gambling, uutang at uutang, patong-patong na yung interest niya ano. Yeah. So at the end of the day, imbis na alam mo, attorney, ito yung sinasabi nila kasi, no? Parang kaya tumataya ng tumataya uli at sumusubok ng sumusubok ulit ay dahil sa nais na makabawi. Mm.
Ang problema, hindi talaga makabawi. No, kaya nangyari lalo kang malulubog nga sa Mm. utang at sa kakulangan ng pondo para sustennahan pa itong iyong addiction. So, ano na ang mangyayari niyan? Epekto na doon sa tao. Magkakaroon na ng domestic violence. Mm. Nakita na yan sa mga pag-aaral na syempre ibubunto na yung galit doon sa at desperation at Mm. yung disappointment, frustration doon sa hindi na manalo-nalo doon sa kanyang gambling addiction, Mm. eh siyempre napagbubunto na yung asawa, yung mga anak, magulang, lahat na sa pamilya. So gulo ang Mm. dinudulot, ano? At the same time, sa mga kabataan naman, ito ang masakit, attorney, nagkakaroon din ng exploitation of the youth. Mm. So kasi ito, isang uri din ito ng exploitation dahil sa ngayon, ang mga kabataan nakaka-access na rin ito dahil nga Mm. nasa mobile, ano lang nila, unit nila nasa cellphone na to eh. So ang mga kabataan, nandyan na rin, naglalaro, na-access na rin nila ito. So pati ang mga kabataan natin ngayon ay mayroong danger na sila ay Mm. ma-exploit dahil dito. Ngayon, ano ang mga Yan. aksyon na ginagawa ng ating mga mababatas dahil tayo ngayon ay nasa 20th Congress na, nakapanumpa na ang mga bagong Mm. halal ng mga legislators natin for one, meron ng mga proposals to Yan. ban Salamat. ang online gambling na ito at Mm. pati itong binanggit mo nga na merong mga e-wallets, etc., mga online platforms na may kinalaman naman sa lending, Mm. eh, tinitingnan na to ng mga mambabatas natin at Yeah. nagpo-propose na sila ng mataas na penalty sa mga lalabag dito sa online gambling na ito. So nandiyan yung imprisonment Mm. at meron ding up to 500,000 pesos na fine. Mm. At harsher penalty, mas mataas pa ang magiging haharapin nila, nakaparusahan kapag ka nakalink nga naman daw itong gambling site or alam mo naman, may mga commission yan no? May mga commission na nare-receive. So, Mm. tinitingnan na ng mga mambabatas natin kung paano mapapatigil itong lumalala na Yan. gambling addiction ngayon sa ating bansa Mm. na pati ang ating mga kabataan ay nabibiktima. Pero more than this, sa mga legal perspective na ito at mga proposal na legislative measures, attorney, ano ba ang biblical Yan. perspective? Oo, sa sugal. Kasi nga, yan, I think that is one of the things that our nation or we as a people would really need to contend with, no? Yes. Handa ba tayong tiyapin, tanggalin ang bisyo? Para kasing ito naging bisyo rin ng bayan eh. Tama. 'Di ba? Naging Tama. ayokong tanggalin to kasi may kita. Ang hirap din, Oo. no? Okay, we really need to add up ito bang consequences ng pagsusugal ay nakakabuti sa bayan o sa hindi. Kasi kung ito ay parang may kita ka pero may lason din nakakapalit, Mm-mm. siguro mas mabuti na putulin na natin. Yan ano? Dahil ang banal na kasulatan po ay meron hong malinaw na perspektibo mula po na itinuturo sa atin patungkol sa sugal. No? Una-una po ang tinatawag na principle of stewardship. No, ang pera po Yes. natin na nagagamit ho sa sugal ay hindi ho talaga sa atin yan. Yan po ay pagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Sinabi po yan ng Psalms 24 verse 1. Sa Tagalog, yung sinabi, ang buong lupa ay pag-aari ng Panginoon, pati ang lahat ng narito. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Sinabi rin Yes. ho yan ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ang hinihingi sa mga katiwala ay maging tapat. Wow, ganda no? It is required for a Yes. steward to be faithful. Yan, devotion Mm. ko kanina yan. Kaya maganda Swak na no? swak talaga. Karapat dapat talaga kung tayo ay pinagkatiwalaan, tayo ho'y maging tapat. Hindi ho natin winawaldas sa kawalan. No, hindi ho natin alam kung ano mangyayari. Ito'y dapat ating ini-invest at pinapalago. Sinabi rin ho, bukod ho sa principle ng stewardship, ay yung prinsipyo din po ng pagmamahal sa kapwa. Bakit pagmamahal sa kapwa? Ano nung koneksyon ng pagmamahal sa kapwa sa sugal? Sa sugal po, dahil ang iyong mapapanalunan
ay yung pera ng tumataya na iba. Ang pinag-iinteresan Yes. po natin ay ang pera po ng iba. Merong talo at merong panalo. Gusto Mhm. mo manalo ka, pero habang ikaw'y nananalo, meron ding siguradong ikaw namang na tinatalo. No? Tama. Ang ibig sabihin po niyan sa Matthew 22 verse 39, ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kung ayaw mong kinukuhanan ka ng salaping pinaghirapan mo, huwag mo rin hong gawin ito sa iba. Sinabi rin ho ng Romans 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Dahil ang iyong kapwa ay nalululong sa sugal, sabi mo, hayaan mo nga sila, at least makuha ko lahat ng kanilang pera. In line with the pera, sinabi ho ng 1 Timothy 6 verse 9 to 10, ang love of money is the root of all evil. Sinabi po dito, ang pag-ibig sa salapi ay ang ugat ng lahat ng kasamaan. When you are gambling, you're not doing service to anyone. Nag-aaliw ka lang sa sarili mo at nagnanais ka lang ng mas maraming pera. Hindi ho katulad ng ikaw yung nagsiservisyo, nagtatrabaho. Ang una mong intensyon is to glorify God and to serve others. And susunod po ang biyaya at ang salapi. Pero Mhm. sa sugal, hindi. Nakatutok ka Yeah. lang sa mas madaming pera. No? Sa Colossians chapter 3 verse 5, iwasan ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ha. At pang-apat, ang isa pang principle na ayon sa salita ng Diyos, ang sugal daw ay tinuturuan tayong umasa sa swerte at hindi sa providence at kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ang prinsipyo po dito, we need to trust in God's providence and not luck. Sinabi ng Matthew 6:33 Yes. yan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin at hanapin natin muna ang kaharian ng Diyos ng higit sa lahat. Hindi ho natin hahanapin ang swerte, hindi natin hahabulin ang swerte, pero ang atin hong hahabulin at ating pagtutuunan ng ating puso ay ang kaharian o ang paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya. Sabi rin ho ng Isaiah chapter 65 verse 11 and 12, kayo ay tumalikod sa Panginoon at sumamba kay fortune of destiny. Sumamba kayo sa inyong mga swerte. Ayan. At ang panglima pong prinsipyo na tinuturo ng salita ng Diyos na makikita po natin na hindi katugma ng pagsusugal ay yung principle po ng hard work or work Correct. ethic. Yes. Sinabi po ng Second Yes. Thessalonians chapter 3 verse 10, ang ayaw magtrabaho ay huwag din pakainin. 'Di ba? Matindi, sabi ni Pablo, hindi natin dapat itolerate ang katamaran dahil ang work itself is a blessing. Ang Yes. trabaho is a kind of worship to God. It is. It Hindi po is. yan na ginagawa mo kasi Yes. gusto mo lang kumita. Kumigising ka sa umaga kasi Lord, sa aking pagtatrabaho, pagsusumikap, ikaw ang bigyan ko ng papuri. And finally, sa Kawikaan, chapter 28, verse 20, sa Proverbs 20:20, sinabi, ang taong tapat ay maraming pagpapala, ngunit ang nagmamadaling yumaman ay hindi makakaiwas sa kapahamakan. So, wag tayo nagmamadali. Wala hong magandang bagay sa buhay na talagang valuable na nakukuha lamang ng basta-basta. Pati ho ang biyaya ng Diyos sa buhay Yes. natin, pinaghirapan po ng Panginoong Yesus para mabigay sa atin. So, attorney, ano ba ang Ito iyong na. mga palagay na bilang tugon sa narinig Mm-mm. natin na batas, narinig natin na mga sitwasyon, at ayon sa salita ng Diyos na mga principles, ano ang tugon natin bilang mananampalataya Oo. sa issue ng sugal? Kasi bukod sa pagtatalakay ng kung ano yung problema, ano sinasabi ng batas, ng banal na kasulatan, so meron ding action plan, di ba? Yan. Meron din tayong dapat pong gawin, ano? So unang-una, syempre, napakahalaga po to pray. Mm, Oo, at marami nagsasabi, ay, pray na naman tayo. ayan, Para nag-pray na tingin kasi naman. ng iba, passive yung prayer. Ang totoo po, that is Mm, the most active thing that one can do. Bakit? Kasi you will bring our concerns to the one who can do something about the situation. At sino po yun? mm, Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga madalas sarili natin, let's bring it to the Lord.
Diba? Mm. So dalhin po natin sa Panginoon sa panalangin kasi hindi naman po natin kaya talaga ito. Napakabigat na sitwasyon, ang bigat po ng epekto sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Ipanalangin po natin ang mga biktima nitong addiction na ito, yung mga nalululong dito, at nawa ay magkaroon po ng kaunawaan ng kinasasadlakan nilang sitwasyon at humingi sila ng tulong na para Mhm. po makaalis na sila dito sa tanikala ito, attorney, Mhm. no? Oo, itong gambling addiction na ito. Pangalawa, ay bigyan po natin ng pagkakataon na ma-educate ang church and family. Marahil gumawa po ng mga seminar, ng Mm. mga preachings, bahagi ito. Itong binanggit mo mga verses, maraming ika nga, ang banal na kasulatan, marami talagang sasabihin sa atin na pagtuturo patungkol sa anumang larangan ng ating buhay. Kaya ituro po natin ito mula sa salita ng Panginoon ang patungkol sa pagiging good steward, Mhm. yung pagko-conduct din ng mga seminars, trainings, equipping, na kung saan yung financial literacy, maimportante po yan, napakahalaga niyan. At marami tayong mga kapatid ngayon sa Body of Christ na nagtuturo nito para po mas magabayan tayo paano natin i-handle ang ating finances. In fact, baka nga mas maganda umpisa tayo bata pa lamang, no? So mga youth camps, no? Sa mga youth services natin, bigyan po sila ng perspektibo on biblical financial ethics and stewardship. Mhm. So, imbis na unahin itong mga bagay na ito, no, na material, unang-una syempre yung ating pag-i-invest muna sa Kingdom of God. So, ano pa po? Stand up against structural injustice. Nako, eto na. So, dito na yung ating pagkilos bilang mga mamayang Pilipino, no, na tayo ay maaring magsalita, magpahayag ng ating damdamin patungkol po doon sa pagdepende ng ating pamahalaan doon sa kita lamang nitong gambling. So, Yeah. alam niyo, bahagi ho yan ng ating constitutional right. Kung meron po Mm. tayong nakikita bilang mamamayang Pilipino na hindi nakakabuti sa ating bayan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga kabataan, pamilya, maaari po tayong sumulat sa ating mga mambabatas. Meron silang mga emails, nakalagay po sa mga websites natin yan, sa senate.gov.ph, sa congress.gov.ph, maging sa executive branch. At pahayag po natin ang ating mga saloobin patungkol sa gambling. Suportahan naman din natin ang mga batas na kumukontra dito sa mga online gambling na ito, maging yung mga, kasi ngayon, attorney, maraming mga ads, no, na Yan. nagpo-promote nitong ating mga gambling sites Mm. na ito, no? At bukod doon sa sinabi natin na ipinapatigil na ang Mm. mga gambling, maging online gambling ng ating mga mababatas sa pamamagitan ng kanilang mga panukala na nakasumite Mm. ngayon, sa 20th Congress, pinagbabawal na rin po, ay sinasama nila doon sa panukala nila yung pag-iendorso Mm. ng mga celebrities Yan. dito sa ating gambling Yeah. sites na ito, no ho. So Mm. ano pa po, alam po ninyo, itong isang magandang ministry rin ng ating mga Mm. churches. Tayo po ay makapaghatid ng real support and counseling. Kasi po Mm. alam niyo sa mga nakakausap din natin na meron pong pagkalulong sa drugs at may programa ng rehabilitation for them. Mm. Sinasabi po sa atin, pag walang spiritual component, hindi po matagumpay, That's hindi po right. ma-sustain. Kaya po, ito yung kung saan tayo makakapasok, makakapag-recommend po tayo ng Christian rehabilitation. Mm. Halimbawa po, parang life change, di ba? Mm. Parang pagbabago ng buhay pa rin ito, no? Recovering Gamblers Philippines, for example, Mm. Parang mula sa addiction na yon ay makapanumbalik yung kanilang love for, let's say, work and industry, Mm. hindi ba? O encourage ang churches to set up counseling and Mm. financial coaching ministries. Yan po yung bahagi ng ating kontribusyon bilang mga simbahan sa ating mga komunidad. Hindi na Mm. lamang po tayo confined sa four corners ng ating churches. Kung Yeah. hindi, di po ba discipleship is relational din, di ba? Yung Mm. evangelism is going out there and sharing the good news of salvation. At sabihin natin sa kanila sa pamamagitan ng ating mga counseling ministries,
financial coaching ministries, na there is help at meron pong mas magandang plano ang Diyos para sa kanila, no? At hindi gambling ang kasama roon. Disciple young people, napakahalaga po niyan. So let us teach biblical identity. Of course, kasama na dyan yung purpose nila, no? And their involvement in the community, financial responsibility, and contentment. Kung ano po yung binibigay sa atin ng Panginoon as our Jehovah Jireh, di ba, ating pagyamanin at ating pong ipagpasalamat sa Panginoon. Attorney, so ano na ang ating magiging conclusion sa lahat ng ito? Nako, tandaan po natin na ang tunay na kayamanan po ay ang mga bigay at biyaya ng Diyos. Hindi lamang po sa lapi, hindi lang pera, pero pamilya, kalusugan, the things that God Himself can actually do, at lalo na relationship sa Panginoon. At ang sugal po ay hindi lamang itong isang laro, pero ito po ay isang panganib sa iyong buhay, at ito po ay maaring maging kapahamakan sa iyong pananampalataya. Ayan po, kaya wag ho kayong aalis. Dahil sa amin hong pagbabalik ni Attorney Chona, ay sasagutin naman ho namin ang inyong pong mga katanungang legal. Dito lamang po sa inyong paboritong programa tuwing Sabado ng umaga, ang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po ay nagpapatuloy at nagbabalik sa ating programang Tabas ng Batas. Kayo ay marami ho tayong napag-usapan patungkol po sa gambling, pero ngayon ay susubukan ho namin ni Attorney Chona ng sagutin ang inyong mga katanungang legal. Ayan, kaya't bigyan daan natin ang ating unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po, TNB. Binabawalan po kaming magtinda sa harap ng school kahit may business permit at working permit na galing sa munisipyo. Pwede po ba yun? Salamat po. Ayan, Attorney, linawin lang natin kasi po basta po tayo bigyan ng maging business license or business permit o sabihin working permit po yung nabanggit ninyo, yan po ay mga privilege. Hindi po yan right, hindi po yan karapatan, pribilehiyo po yan ay binibigay sa atin na may karapatan po yung nagkaloob sa atin ng authority na yan, ng lisensya na yan o permit na i-regulate yung ating pong paggamit ng permit na yan or lisensya na yan. Baka po kasi, hindi nyo nabanggit dito, ano ba itinitinda ninyo sa harapan ng eskwelahan? Kasi po, merong mga ilang bagay na hindi po talaga makakatulong sa ating mga kabataan, kaya't maaaring nililimitahan at nire-regulate po na yan ay maging available sa ating mga kabataan sa harapan ng eskwelahan. Tingnan din po ninyo kasi baka may mga ordinansa nga, Attorney, na naipasa na nagbabawal na magkaroon ng mga ilang uri ng paninda na malapit o ilang businesses na malapit sa eskwela. For example, Attorney, yung mga computer shops. May regulation yan. Hindi po, may certain distance po na maaari kayong payagan at pahintulutan na ipagpatuloy ang ganyang business, pero hindi po ganun kalapit sa eskwelahan. Kasi nga po, maaaring maging detrimental doon sa mga estudyante. So ito po, dahil hindi nyo nabanggit ano po yung inyong itinitinda, kinakailangan pa rin po tayong sumunod yan. Pag sinabi ng munisipyo na nagkaloob sa inyo ng permit na hindi po maaari, kinakailangan po tayong tumalima riyan. Ayan. Kung ang school naman po ang nagbabawal, yes. kung nasa premises po kayo nila, maaari ho nila kayong pagbawalan. Ngayon, kung ang munisipyo po, meron doon sa kanilang sinasabi nga ni Attorney Chona na sila ay tinatawag na merong ordinansa o zoning ordinance, baka pinagbabawal din. Checkin nyo rin po kung ano po ang sinasaad po ng ordinansa na yan. At pakinggan natin ang isa pang katanungan mula sa ating kaagapay. Hi po, may karapatan po bang magpaalis ang may-ari ng lupa kapag OHA lang ang hawak at wala pang titulo? Salamat po. Ayan, Attorney. So, the fact na tinatanong niya ito, mukhang may agam-agam din siya. Kung maaari magpaalis daw ang
Isang nagsasabing may-ari ng lupa pero ang hawak niya ay OHA. OHA. Hindi nga man natin malaman ano tong OHA na to. I would think ito po ay some kind of authority Oo. na pinangahawakan ng isang tao. Unang sa lahat, ang pinakamatibay na basihan po basihan o tinatawag na ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa ay ang tinatawag na certificate of title, no? Maaring original certificate of title o transfer certificate of title, pero yan po ay naayon sa atin pong tinatawag na torrent system na rin po ngayon, no? Kung saan para hindi ho pa iba-iba ang nagiging basihan ng karapatan sa lupa. Kung wala hong titulo, ang presumption po niyan wala kayong karapatan. Subalit kung meron ho silang pinapakita na iba hong mga basis ng kanilang pagmamay-ari, ay kinakailangan pa rin siguro balikan po ninyo. Sino ho ba ang registered owner ng property? Yes. Ano po? Kasi kung Yes. meron ng registered owner, kahit meron po siyang tinatawag na OHA, kung anong authority, ay maaari hong questionin ang kanya hong karapatan. Bakit kung ikaw talaga may-ari, bakit hindi mo pinatituluhan ang iyong property? So hindi ho namin malaman ni Attorney Chon na eksakto ang OHA, pero ang mapapayo ho namin, pumunta ho kayo sa Register of Deeds, tingnan niyo po sino po ang may rehistro na may-ari o rehistradong may-ari ho ng lupa. Siya ho ang mas may karapatan po dyan. Paraanin lang natin, isang katanungan. Sabi lang niya Mm. rito, isa akong seafarer na repatriate po ako July 2023 for operation. Hindi po tinapos ng agency yung medication sa akin. So ano to, surgery, So nag-file ako ng case laban sa aking agency. Sa ngayon, ongoing pa rin ang case. Kung sakali pong i-withdraw ko ang kaso laban sa aking agency, meron pa rin ba akong babayaran sa aking private lawyer? Naku, meron hong naipag-serbisyo po sa inyo ang inyong lawyer. Kaya po, mayroon din pong karampatang kabayaran po iyan. Yes. Hindi naman ho dahil abogado kami ni Attorney Chona, pero ang katotohanan po niyan, ang inyong pong usapan at kontrata sa inyong pong private Yes. lawyer is separate doon ho sa inyong case. No? Ibig Yes. sabihin po, kung ano po inyong napag-usapan po niyan, kayo po ay may freedom to stipulate kung ano po ang gusto ninyong mapag-agrihan. At Yes. So, minsan kung yeah. ang napag-agrihan ninyo ay depende na lang doon sa winnings yun o yung mapapanalunan mo doon sa kaso. Yan po ay kadalasan tinitake na rin po siguro ng inyong lawyer na risk niya na kapag itutuloy o hindi. At kung aatras naman, balikan niyo po ang inyong pong pinag-usapan. Ano po ba ang Yes. inyong kontrata, ang inyong pong pinag-usapan at kinakailangan po ninyong tumalima doon sa inyong pong napag-usapan. So yan po ang ating mga natalakay, na katanungan na inyong pinadala sa amin. Kung hindi nyo napakinggan po ng buo ang kasagutan, pwede nyo balikan ito sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. At kung di po namin nasagot ang inyo pong mga naibigay ng katanungan, ay abangan nyo na lamang po ito sa susunod na mga Sabado at sisikapin po namin itong sagutin. Sa mga may legal concerns po, pwede ho kayo pumunta sa aming pong Facebook page at doon ho kayo mag-message, either audio, video, at ito po inyong ipadala sa amin. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating po prayer time. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa inyo at tinataas po namin, Panginoon, ang mga kasamahan, ang mga kaagapay, Lord, who is watching, who are listening, Panginoon, sa amin pong tinig ngayon. Dalangin po namin na ikaw ay kumilos, makipag-usap, Panginoon, hipuin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. At sa mga nagugulumihan na nabibigatan, Father, I pray that you will make a way, Lord God, where there seems to be no way. Yes. Teach us, Lord God, to trust you in everything that we do, Lord. At ikaw, Panginoon, ang siyang maitag-as, Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. Sa iyo po namin, Lord, itinatagubilin ang lahat ng mga pamilya, ang aming bayan, at gayon din, Panginoon, ang bawat mananampalataya, Panginoon, dito sa aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa radyo, sa online, na lahat hunap kayo mga tumutok sa amin kahit sa Facebook at YouTube channels ng
lahat aming social media handles, Yeah. no? Yes. Pati na rin sa Channel 185 Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales, nag-aanyaya sa inyong lahat na kami po ay samahang muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, Kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.